kain. Kaya gumagala-gala sila. Wala tayong tanim kaya libre silang gumala. Huwag lang sila lalabas ng bakod. Yan, ayan sila. Oh. Yan yung isa. Good morning. Hello everyone. Welcome back to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Good morning po. Bagong umaga, may bagong pag-asa. Ayan. Dito tayo sa ating mga alaga sa Joy's Farm, mga ka-BSK. Ayan, magandang umaga po sa lahat. At dito yung routine ting umaga, ayun, magpapakain ng mga alaga at saka magpapastol. Ayan, tara. Andiyan na po si Jolar, magpapakain na po siya ng mga manok. Ayan, at magdidipara na naman sa kanya yan, no? Ayan, dahil may dala siyang pagkain at kilalang kilala na siya ng mga manok, kaya super amo sa kanya ng mga lumaki sa ilaw. Ayan. Laki sa ilaw, manok. Ayan. Ano yan eh, tawag dito, yung napisahan ng incubator, napisahan ng nanay, kinukuha namin, nilagyan namin sa brother para hindi madukot ng mabait, pusa, daga. Meron dyan, may musang kasi, pusang bundok. Lagi, yan, may aligid dyan, hindi lang makapasok yung iba dahil surrounded by net. So, ayan, kaya nakapagparami na tayo kasi may kulungan na tayo ng sisiw, yung brother natin. Pag malaki na, doon namin binababa. So, yan. Kaya ngayon, si Jolar, yan, nawiwili na magpakain ng mga manok dahil maamo sa kanya yung mga manok. Talagang pag nakita siya, nagdadapuan lahat sa kanya. Madalang lang yung ganyan, na mapapaamo mo yung mga manok. Yun nga, sa kadahilan ng lumaki sa ilaw, lagi niyang pinapakain, nakikita sila lagi, kaya yun, nakabisado na siya ng mga manok. Kaya tindi, aamo ng mga manok ngayon sa kanya. Ayan, ayun, binigay niya ng separate na pagkain yung mga manok. At ayan, ngayon nahaluan sila, kaya babalik si Jolar para itataboy niya yung malalaki doon. Kasi hindi makakain yung maliliit. So, ayan na, pinuntahan na niya. Tapos, yun, i-standbyin niya dyan para makakain yung mga sisiw. Kaya napaamo niya ng gusto. So yan, babantayan niya yan para walang makapunta doon na mga inahin, saka yung mga tandang. Ayan, dahil tinutuka yung maliliit. So yun, babantayan ni Jolar ngayon. Kinakausap niya yan.
Kinakausap niya yung mga manok, kaya yung mga manok hindi mailap dahil may sinasabi siya, ando dun siya. So yung mga manok parang nakakaintindi. So yun, alam niya na binabantayan sila ni Jola. So kaya yung manok umamo ng gusto sa kanya. So kaya yan, pag nakita ni Jola na busog na yung mga sisiyo, iiwanan niya na yan. Tapos papakainin niya na yung mga alaga na bibi, pabo, gansa, peking duck doon sa kabila. So yan, ibig sabihin yan, tumayo na si Jolar, yung mga manok na maliliit, yung lumalaga, ay busog na. So yan, dito na siya ngayon sa mga alaga na bibi, pabo, gansa, at saka peking duck. So yan, pasok tayo. Ayan, susunod na sa kanya lahat yan, yung mga yan, hayop. Ayan na sila. So dumadami na po at meron pa tayong sisi doon sa brother natin. So yan. So yan yung mga gansa, nakapagparami na rin tayo. So yan, meron silang mga akay-akay. So mga ilang weeks lang, mangikling na naman yan yung gansa. Mangikling na naman yung gansa. So abangan natin. So bali ano na yan, dun sa mga anak nila, isa lang puti lumabas, puro may kulay. So lucky tayo kasi hirap tayong maghanap nun. Meron tayong nakita is about malayo ang lugar, saka mahal, sobrang mahal. So yan, breed tayo. Yan, malaki yung yung puti, malaki yung puting gansa na kuha natin, na crossbreed natin doon sa may kulay. Kaya yan, maganda kinalabasan dahil malalaki yung gansa ng mga sisiw. So yan, ayos. At meron na tayong sisiw ng gansa. At yung pabo meron na rin nandoon, hindi pa pwedeng ibaba dahil bata pa, mamatay na naman. So sabi ko, pabayaan mo tumubo yung kanilang pakpak at nakakalipad na sila, saka mo bitawan na. Yun. So kaya ganoon ang gagawin namin. Kada may sisiw, papalakin muna natin dun sa brother. Yan. Ayan, nabigyan na ni Jolar yung mga pagkain dun sa, yun, mga nakatali dito sa yung mga manok. At saka yung doon sa pagitan ng kulungan ng kambing saka ng manok, meron mga bibi doon kasama yung nanay nila. Ayan, nabigyan na niya, bumalik siya rito. Yan, dinagdagan niya yung pagkain nitong mga bibi at gansa, pabo. Yan, at ayan yung mga gansa, protective na naman sila doon sa mga sisiw nila. Ayan, dito naman tayo sa brother natin. Titignan natin ang mga sisiw at mapalitan ng kanilang inumin at malagyan ng pagkain. Yan. So yan, marami tayong sisiw na dyan. Yan, inalis ni Jolar yung sapin na karton. Pinapasapinan ko ng karton dahil lalo na sa gabi lumalakas yung hangin, so hindi tatagal yung mga sisiw. Sobrang lamig, baka magkasakit o mamatay sila, kaya lalagyan natin ng karton sa ilalim. Yun, total sisiw pa lang naman sila. Yun, para hindi sila ginawin. So yan, kaya natin pinatatakpan.
So sa dahilan na ganyan, nakakapagparami tayo dahil madalang ang casualty kung sakali man. Yan, kaya yan, yung ilaw, solo o focus sa kanila na hindi sila ginawin. So yan, ayan po yung kulungan na ginawa ni Ryan. Yan. So dinesign ko, pagkatapos yun, tinira ni Ryan. At yan, pati yung mga lock niyan dinesign ko rin. Dahil nagtataka siya paano daw lalagyan ng lock. So yun. So yan, simple lang. Lagyan mo ng pako, lagyan mo ng alambre. Wala na makakapasok dyan. Kundi yung tao lang na magtatanggal nun. Yan. Pwede rin lagyan ng padlock. Pag aalis ka, yun. Pwede rin. Kaya lang, kung may dala siyang guntingero, wala rin. Magagalaw pa rin yan. So yan. Kaya yan ang yung mga sisiw. So inaayos ni Jolar, nililinis yung kainan saka yung inuminan. Ayan. Ayan, nililinis niya yung mga kainan. Ayan, nagpalit siya ng sapin, tapos yan nililinis niya yung kainan. Nililinis niya yung tubigan. So ayan, okay na. Solve na yung ating mga sisiw. Ayan. So yan ang importante, huwag silang ginawin sa lakas ng hangin. Ayan na sila. At yan, ano sila, tawag doon, nagpapa warm sila. Yan, nakapaikot sila sa ilaw. So imaginein mo kung wala yung sapin ng karton. So bali wala yung ilaw dahil sa taas lang ang lamig. So sa ilalim sumisipol yung hangin, nasasapol sila. So malamig sa tiyan, pero sa taas medyo warm. So lalo sila magkakasakit. Ngayon, ayan, pwede pa silang higa diyan, pwede pa silang magpahinga diyan. So hindi sila giginawin dahil nakatabi sila sa ilaw. So yan ang ating mga sisiw. At medyo tinutubo-tubuan na sila ng kanilang balahibo at pakpak. So yan mga ka-BSK. Ayan mga ka-BSK, nabigyan niya na ng pagkain yung mga sisiw. At ngayon yung tubigan, nilagyan niya na ng tubig. At bibigyan niya na ng inumin yan. Kailangan meron nakababad na tubig dyan. Ayan, nilagay niya na yung tubig. So ayos yan, para noon kung kailan sila uhawin, inom agad. So yan. So dalawa pa yung inuminan na nilagay niya. Dalawa pa. Parang hindi naman kayang ubusin niya ng isang araw. Yung isa niyan. Yan. Bagay, kung meron naman reserva, walang problema. Yan, dito naman tayo sa ating mga kambing, mga ka-BSK. At yan, bubuksan niyo yung pinto at papakawalan niyo yung mga kambing para manginain naman sa ating bakanting bukirin. Yan, tumutubo na yung mga damo sa pilapil. So yan, magbabaybay sila lang dyan sa yung mga tumutubong damo. Tinitira na nila, mas okay yan. Ayan ang ating mga kambing. Maya-maya tatakbo na yan sa labas. Yan. So ngayon, umiikot-ikot pa yan dyan kung anong makikita nilang pagkain ng mga manok. So kinakain din nila. Tinitikman nila yan. So sana hindi ganun dapat. Kaya lang no choice. Ayan pati tuloy tubig na nakakainom na sila. Hindi bali, mainit naman. So pero actually dapat hindi. Kasi baka may makain sila ng napakaselan ng kambing. Konting diferensya na nagkakasakit, namamatay. Kaya kailangan ay medyo babantayan ng konti.
para hindi sila makainom ng maraming tubig. Dahil pag nakainom sila maraming tubig, nako, patay na. At mahirapan sila. So, yan, mga ka-BSK. Ayan, at Kuskus yung katawan mo dyan. pumupwesto na Sisira sila. yan. Nakabukas na yung gate yata. Saka minsan alam nilang buksan eh. So, alam nilang buksan kumisan pag nakita nila nakasiwang, babanggain nila talaga eh, bubukas. So, yan, tumakbo na sila doon sa ating bukirin at nanginginain na sila ng dami niyan. So, yan, pabayaan lang natin. Wala naman tayong tanim wala tayong tanim dyan sa bukid. At hindi rin sila lumalabas ng bakod. A few moments later. Papag. Ayan mga ka-BSK, at napagod na yung ating mga kambing. Kaya yung isa, yan, nakapagpahinga na dyan sa ibabaw ng papag. By the way, mga ka-BSK, alam nyo po yung mga kambing, pag nakakita po ng papag yan, o mataas na upuan o something, papanik po yan. Parang nakaka-relax sila pag ando sila sa relax sila dyan sa taas. So, katulad nyo, no? Yun, tumambay siya dun sa taas. At ngayon, nanginginain na naman sa mga tumutubong damo. So, yan ang pinipili nila. Yung maliliit pa lang, kinakain na nila. Mas maganda yan. Masustansya sa kanila. Kasi bagong sibol. Ang problema lang, nakadikit sa lupa. Mababa. So, pati yung lupa na nasusubo nila kumisan. So, yun ang kadelikaduhan dyan. Ayan mga ka-BSK. At medyo kita nyo, laki ng tiyan ng isa. Parang busog na busog. Siguro manganganak yan. Katapusan ng April siguro. O baka first week of May. Ayan. Andyan na sila sa tapat ng bahay. So, malapit na silang pauwi niyan. Kaya galing sila dun sa dulo. Tapos umabot sila dyan. Ibig sabihin nun, hapon na po. Ayan. At padilim na rin. O palubog na yung araw. Kaya sila naglakad na papunta dyan habang nanginginain. Tapos maya-maya, tatakbo na sila ng kulungan. So, yun. Ibig sabihin nun, time na umuwi na sila kasi lubog na yung araw. So, ayan, ang ating mga kambing ngayon. Mas marami silang update ngayon. Kasi nakarang linggo, hindi sila masyadong pumopronta. Yun, nandun sila sa malayo. So, kumisan, umuwi sila, hindi na po nabibidyohan. So, ayan po sila at unti-unti na po silang pauwi ng kanilang bahay. Yan. Ayan mga ka-BSK, palapit sila ng palapit sa pintuan ng kanilang bahay. Ayan, ayan at papunta naman sila dyan sa gilid. Ayan, malapit na sa gate, malapit na sa gate din ng kanilang bahay. Yan. So, yan, nanginginain sila dyan. At maya-maya, takbo na sa loob ng koral yan. So, kasi alam na nila, palubog na yung araw. Yan. So, hapon na. So, ayan, ang laki ng tiyan nung yung nanay, oh. Oh, ayan, at naiwan yung barako. Pumasok na yung mga kasama niya doon sa loob ng koral. So, ayan, magpapapogi pa siya dyan at magugulat na lang siya na bigla siyang dadakmain ng aso. So, ayan, ayan, no? Ito mo. Ayan, diretso uwi na sa kanilang bahay. Ayan, pasweet lang po. Diretso na yan. Ayan, no? Pasweet lang, alam na nila, uwi na sila kasi hapon na po, madilim na eh. So, ayan, at nag-uwian na sila. Ayan,
Ayun. Ando na sila sa loob. Ayan mga ka-BSK. At natapos na naman tong maghapon namin sa pag-aalaga ng mga hayop. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At shoutout sa lahat ng aking subscriber at silent viewer. Sa lahat ng aking mga kaibigan, shoutout. Ayan, kita-kita po tayo sa susunod na upload. Yan, bukas po. Ingat po kayo. Thank you for watching. Ingat po and God bless. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.